Okay, I'm back. So, natapos na ang February. Nag-celebrate na tayo ng Valentine's. Ako, dalawa celebration ko eh. May Valentine's na, birthday ko pa. Yung birthday ko pa dalawang petsa. So, madaming celebration na nangyari. Yet at the same time, hindi tayo happy sa nangyayaring gera right now. But we're not helpless, Kung meron tayong faith kay God na buhay. Maraming may faith pero fake. Mga walang buhay. Bakit walang buhay? Wala si Holy Spirit sa kanila eh. Walang life of holiness. Marami nagsasabi Christian sila, tinanggap na nila si Christ. Pero hindi si Christ ang Valentine's nila. Kung talagang tinanggap mo na si Lord ang una at sentro ng buhay mo. So kahit mahal na mahal mo yung lalaki, pag hindi kayo kasal, hindi mo ibibigay ang iyong eternity. Lagi mong tandaan, mas importante ang eternity kaysa sa love life. Dahil ang love life dito lang eh. Pero yung eternal love life, yun, mahalaga yun. Laging dapat practical, yung marunong mag-compute. Mas mahaba ang eternity kaysa sa earthly life. So, kinakailangan nyo ng priority. Kasi anong gagawin mo? Sabi nga eh, di ba merong passage sa Bible na sinasabing, no ngayon kung nakuha mo lahat? No ngayon? Kung lahat-lahat nasa iyo na. Pero in the end, hindi ka naman pala pupunta sa langit, you will spend your eternity where? Downstairs. Makakasama mo. Hindi mo nga makakasama kasi nga, ang punishment sa hell is you will be alone. Kasi nagbibigay ng comfort ang company. Yung may kasama ka. Doon wala kang kasama. Ang meron doon, torment. Mag-isa ka na nga, sinasaktan ka pa doon. Physically, emotionally, lahat ng spiritually. Kasi, ibabalik sa'yo yung katawan mo eh. And this one is a body that can feel, kasi spiritual body is mas intense. Mas feel na kung napapasok ka sa spirit sa earthly body mo, imaginein mo pagka binigay na sa iyo yung body that is for punishment, ay die. Kumbaga may 5 senses ka sa mundo, doon parang meron kang 25. So, yung masakit dito is times eternity ang sakit doon. Sobrang sakit. Capital P yung pain. Hindi, sinasabi ko lang to kasi ang daming nabubulag sa ngayon. Yung parang, bahala na bukas. Kita mo lahat na nagsabi ng bahala bukas, yung mga, kasi ako observant ako eh. When I was still a very young student, napansin ko, lahat ng hindi nagsisikap makatapos, di ko naman sinasabing lahat naging failure, no? Kasi matagal akong, what you call this, nasa career ko na hindi nila alam college graduate. Hindi ako college graduate eh. Pero, nandun ako sa high position sa marketing. Kasi nga, I don't stop studying. Ako yung out of school na sobra mag-aral. In love nga ako sa library. In love ako sa reading. I love studying. Kaya nga bilib ako kay God nung sinabi niya, nung nagtatanong ako sa kanya, Lord, ano nagagawin ko? Kasi I thought I'm a failure. Kaya niya, bumalik ka ng school. Go back to school. Sabi ko, that's humiliating. Ang tanda ko na. I'm already 44. Hindi na sumagot si Lord. Kay Lord kasi, pag may sinabi siya sa'yo, dapat sumunod ka lang. Because He knows everything. And He acts for your benefit. Kaya hindi mo na dapat tinatanong yun, Lord, ba't ito na pangasawa ko? Wala kang tatanong eh. Hindi ka magre-reklamo ng ganun. Kasi minsan, bibigyan ka ng asawang sasakit ang ulo mo eh.
Yung pala, sasakit lang ang ulo mo for the first 10 years. And then the next is magkakaroon ka ng napakagagandang ang babait ng mga anak. Bawi ka sa anak mo or yung asawa mo, pinabanal ka. Dahil sa pinaiyak ka, naging malapit ka sa Diyos. Minsan pinapayagan niya yung horror eh. Kasi ang kalalabasan is our sanctification. We cannot judge God's ways. His ways are too high for us. Kumbaga, paano mo ba papaliwanag yung alam niya pati future? Ang pagkakamali ng tao, akala nila porket si God alam lahat, is si God na ang may gawa ng lahat ng dusa mo. Hindi. Meron kang wrong decisions, you'll pay for that. Hindi ka nagbayad ng utang, pinapahiya ka sa Facebook. Hindi Diyos ang nagbigay sa inyo yan. It's your wrong decision not to pay. Diba? Yun lang hindi ka magbayad or maghulog sa inutangan mo makakaulit ka. Kaya nga yung gumagawa ng mali, hirap sa buhay. Kasi kung gumagawa ka ng tama, lahat ng tao magugustuhan ka. Diba? Though, yes, may trials pa rin, pero mas magaang ang buhay ng righteous. Kaya nga, ako, kahit ang tagal na ng utang, pag bumalik sa memory ka, sandali, parang may utang ako doon bayaran ko nga. At dahil matagal na yon, lalagyan ko ng malaking interest. Diba? Kasi, I know God is watching, and He's measuring everything, because He's a God of justice. Meron akong fear of God. Yung fear na yon, hindi yung nanginginig sa takot, kundi, ayoko siya ma-offend. And that is the secret of my joy. Peaceful ako. Kasi kung may utang ko sa i-message mo ako dito, Joyce, may utang ka sa akin. Binayaran kita. Lahat ng taong alam ko may utang ako, binayaran ko. Kaya sinisingil ako o hindi. Katwiran ko, ayoko ma-offend ng Diyos ko. Tsaka masisira yung image ni God na wino-worship ko siya pagkatapos may taong may resentment sa akin. Ayaw ni God yun Gusto ni God, wala kang nasasaktan, wala kang nagagawa ng mali. Normal lang na magkamali tayo dahil tao tayo. Pero pag alam mo nagkamali ka, apologize. Alam mo may utang ka, maghulog ka. Wala kang pambayad, sumulat ka. Sulatan mo, alam mo, yang na ako sa'yo, kaya hindi kita kayang harapin. Pero bigyan mo ako ng pera ngayon, ikaw uunahin ko. And be honest. Yung iba kasi ang gagaling lang magsalita Ako, ang dami nang bumola sa akin, pero katwiran ko, isang beses mo lang ako mabobola. Dahil sa pangalawa, alam ko na. Minsan nga, pinapayagan kong gawan ako ng mali Para makilala ko siya. Diba? Para, pagka ginawan ako ng mali, katwiran ko, nagpakilala ka sa akin. Hindi nga makakaulit. Paano kung totoong emergency yan? Kaso nasira ka na nga sa akin gusto ko naman syempre maging kaibigan yung may integrity. Pag chismosa, may iwas ako dyan. Hindi nagbabayad ng utang, hindi ko yan pinapaulit. Sinabi ba sa Bible, wag mong tigilan ng magpakatanga ka. Sinabi ba? Hindi Kailangan nga may discernment ka Prudence. Yan mga resulta yan ng true faith. Diba? Pero mahabagin ka rin. Ako, pagdating sa, yung talagang, kasi sasabihan ka naman ni God Joyce, ito, abutan mo to. Hindi na ako nagdadalawang isip noon. Diba? Naabutan ko yan. Pero at the same time, binigyan ka rin ng intelligence ni God na pagka niloko ka once, so ka pa uulit. Diba? Boyfriend mo pa lang ng bababae na, pinakasalan mo pa. My gosh. Niloloko ka na nga, girlfriend ka pa lang papakasalan mo. Yan. Woman of tears ka ngayon, di ba? Resulta yan ng wrong choice. Kasi meron kang ang free will, ikaw ang gumagawa rin ng buhay mo. 75% ikaw ang gumagawa ng buhay mo. Pag sinabing destiny, ibang usapan